Magandang araw, kapamilya ko sa paglalakbay ng buhay. Alam kong may malalim na dahilan kung bakit tayo pinagsama ng pagkakataon dito sa sandaling ito. Marahil ay may nararamdaman kang kakaiba sa mundo. Nararamdaman mo ang mga pagbabago. Nakikita mo ang mga senyales na tila sumisigaw, may nagaganap na kakaiba. At tama ka. Narito tayo ngayon upang pag-usapan ang isang paksa na madalas ay puno ng takot at pangamba. Ang mga tanda ng panahon. Ang mga babala ng lumikha na ipinasa sa atin sa pamamagitan ng mga banal na sugo. Ang pamagat natin ngayon ay Tanda Kiamat Jelas. Peringatan Terakhi Rasul. Malalim. Makabuluhan. Pero higit sa lahat, puno ng pag-asa at pagbabago. Hindi ito tungkol sa takot, kaibigan. Ito ay tungkol sa kapangyarihan mo, ang iyong kakayahang magbago, at ang iyong mahalagang papel sa dakilang disenyo ng buhay. Kung handa ka ng tumingin ng lampas sa mga headlines, kung handa ka ng palitan ang pangamba ng kapayapaan, at kung handa ka ng tuklasin ang iyong tunay na layunin sa panahong ito, manatili ka dahil ang mensaheng ito ay para sa A. Narinig mo na ba ang mga balita? Ang mga pagbabago sa klima, ang mga sakit na hindi inaasahan, ang mga sigalot sa iba't ibang sulok ng mundo, ang paghina ng mga moralidad, at ang pakiramdam na parang nawawala ang direksyon ng sangkatauhan. Hindi lang ito mga aksidente, mahal kong kaibigan. Hindi lang ito random na pangyayari. Para sa maraming siglo, ang mga tanda ay nariyan na. Nakasulat sa mga matatandang aklat. Binabanggit ng mga sugo. At ngayon, parang ito ang panahon kung kailan mas malinaw ang lahat. Naaalala ko ang isang matandang babae na nakilala ko noong bata pa ako. Laging nakikinig siya sa radyo, at pagkatapos ay magbabasa ng mga lumang aklat. Isang araw, tinanong ko siya, "Lola, bakit po ba lagi kayong nag-aalala sa katapusan ng mundo?" Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng lambing at karunungan. Sabi niya, "Anak, hindi ako nag-aalala. Naghahanda ako." Ang mga tanda na sinasabi ng mga sugo, hindi iyon para takutin tayo. Para iyon gisingin tayo. Para ipaalala na may mas malaking kwento na kinabibilangan natin. At may mahalaga tayong papel sa kwentong iyon. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking isip. Dahil sa loob natin, nararamdaman natin, di ba? Ang paghahanap ng kahulugan. Ang pangungulila sa kapayapaan. Ang pakiramdam na may kulang. Ang mga tanda na tinutukoy natin ngayon, ang mga babala ng mga sugo, ay hindi lamang tungkol sa isang literal na katapusan ng mundo. Mas malalim pa dyan. Ito ay tungkol sa isang katapusan ng isang paraan ng pag-iisip, isang katapusan ng pagiging bulag sa katotohanan, at isang simula ng isang malaking paggising. Ito ang paanyaya. Ang pinakahuling paanyaya ng banal na sugo para sa ating lahat na magising sa ating tunay na layunin. Ang unang tanda na dapat nating pagtuunan ng pansin ay hindi nasa labas, kundi nasa loob natin. Ito ang pagkalimot sa ating tunay na kalikasan, ang pagkawala ng koneksyon sa ating espiritu, at ang pagpapabaya sa mga aral ng pag-ibig at kapayapaan. Tingnan mo ang mundo. Ang daming naghahanap ng kaligayahan sa labas, sa mga bagay, sa kapangyarihan, sa pansamantalang saya. Pero ang tunay na kaligayahan, ang tunay na kapayapaan, ay nasa loob lang. Iyon ang unang babala. Ang babala na nakakalimutan na natin kung sino tayo. Ang babala na nawawala na tayo sa ating sariling landas. Pero dito nga, kaibigan, pumapasok ang pagbabago. Ang babalang ito ay hindi parusa. Ito ay isang paanyaya. Isang paanyaya na lumingon sa loob. Isang paanyaya na muling makinig sa himig ng iyong kaluluwa. Tandaan mo ang sinabi sa banal na kasulatan, ang lahat ng bagay ay may panahon. May panahon ng pagtatanim at may panahon ng pag-aani. Ito ang panahon ng pag-aani ng karunungan. Ito ang panahon ng paggising. Ang mga pagsubok na nararanasan natin bilang mga individual at bilang isang sangkatauhan ay hindi para sirain tayo. Ito ay para hubugin tayo. Para patatagin tayo.
Para ipaalala sa atin ang kahalagahan ng pagkakaisa, ng pagmamahalan, at ng pagbabalik sa ating pinagmulan. Ang pangalawang tanda ay ang pagkasira ng ating paligid. Ang ating kalikasan. Ang lupa, ang tubig, ang hangin. Ang pagwawalang bahala ng tao sa kanyang sariling tahanan. Ito ay isang malaking indikasyon ng ating disconnect. Disconnect mula sa Diyos, disconnect mula sa isa't isa, at disconnect mula sa mismong planetang nagbibigay buhay sa atin. Ito ay isang senyales na lumayo tayo sa prinsipyong ng pagiging katiwala, ng pag-aalaga. Naaalala ko ang kwento ng isang komunidad na nabubuhay sa simpleng pamamaraan, malapit sa kalikasan. Dumating ang isang dayuhan at itinuro ang modernong pagmimina na magdadala ng kayamanan. Sa una, masaya ang lahat. Pero di nagtagal, namatay ang ilog. Nawala ang mga isda. Nagkasakit ang mga bata. Naging malungkot ang lupa. Ang kayamanan na ipinangako ay naging kapahamakan. Ganyan din ang ating espiritual na landscape. Kung patuloy nating babaliwalain ang ating panloob na kalikasan, kung patuloy tayong mangangalaga sa pansamantalang saya, at kalimutan ang pangmatagalang kapayapaan, masisira tayo, parang ang ilog na yon. Ang mga babala ng sugo ay nagsasabi sa atin, tumingin sa paligid. Tumingin sa loob. Hindi ito ang katapusan. Ito ay isang bagong simula. Isang pagkakataon para muling itayo ang ating pundasyon, hindi sa buhangin, kundi sa matatag na bato ng pananampalataya, pag-ibig at serbisyo. Kapamilya, sabihin mo sa akin sa comment section kung saan mo pinapanood ito at kung nararamdaman mo ba ang mensaheng ito sa iyong puso. Malaking tulong ito para mas maunawaan ko ang ating pamilya at makagawa ng mas nakakapagpabagong nilalaman. Ngayon, ang isa pang tanda, at ito ay napakahalaga, ay ang pagtaas ng mga salungatan at hidwaan sa pagitan ng mga tao. Ang pagkakawatak-watak, ang kawalan ng pag-unawa. Ang mga tao ay tila mas mabilis magalit, mas mabilis maghusga, at mas mabilis magkahiwalay. Ang kapangyarihan ng social media, na dapat sana ay nagkokonekta, ay madalas na nagiging plataporma para sa paghihiwalay. Ito ang isa sa mga babala ng sugo, ang pagkawala ng kapayapaan sa puso ng tao ay magdudulot ng kapayapaan sa mundo. Kung ang bawat isa ay nakikipaglaban sa kanyang sarili, paano tayo magkakaroon ng kapayapaan sa labas? Pero ito ang maganda. Ito ang nakakapagpabago. Ang bawat salungatan na nakikita mo sa labas ay isang salamin ng salungatan sa loob. At kung makakamit natin ang kapayapaan sa ating puso, iyon ang pinakamalaking kontribusyon natin sa kapayapaan ng mundo. Ito ang panahon para matuto tayong magpatawad. Matuto tayong magmahal. Matuto tayong magkaisa kahit sa pagkakaiba-iba. Ang mga sugo ay laging nagtuturo ng pagmamahalan, ng pagkakaisa, ng awa. Hindi para lang basahin natin. Para isabuhay natin. Ito ang ihuling babala na dapat nating seryosohin, ang kakayahang mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili. Ito ang lakas na magpapatatag sa atin sa anumang pagsubok. Pero paano nga ba natin ito isasabuhay? Paano natin gagawing aksyon ang mga babalang ito at ang pag-asa na dala nito? Unang-una, simulan mo sa introspeksyon. Ang pagtatanong sa sarili, ano ang tunay kong pinahahalagahan? Ano ang aking layunin? Ginagamit ko ba ang aking oras at lakas sa mga bagay na nagpapalago sa aking espiritu o nagpapakulay lang sa labas? Maglaan ka ng tahimik na oras araw-araw, kahit 10 minuto lang. Sa umaga. Sa gabi. Magtanong. Makinig. Hindi mo kailangan ng komplikadong ritual. Kailangan mo lang ng bukas na puso. Ikalawa, linangin ang pasasalamat. Ang mundo ay puno ng mga bagay na maaaring maging dahilan para magreklamo. Pero kung titingnan mo ng mas malalim, mas marami pa rin ang dapat ipagpasalamat. Ang hangin na nilalanghap mo. Ang tubig na iniinom mo. Ang mga mahal sa buhay. Ang pagkakataong magbasa, makarinig, matuto.
Kapag nagpapasalamat ka, nagbabago ang iyong perspektibo. Ang mga problema ay nagiging hamon. Ang mga hamon ay nagiging pagkakataon para lumago. Isang pag-aaral ang nagsabi na ang pagiging mapagpasalamat ay nagpapababa ng stress hormones at nagpapataas ng kaligayahan. Totoo iyon. Ang pagpapasalamat ay isang sandata laban sa takot at pangamba. Ikatlo, maglingkod. Ang pagbibigay ng sarili sa iba ay isa sa pinakamabilis na paraan para maramdaman ang koneksyon, ang layunin, at ang tunay na kaligayahan. Hindi mo kailangang maging isang malaking bayani. Ang pagngiti sa estranghero. Ang pagtulong sa isang kaibigan. Ang pagbabahagi ng iyong oras o talento. Ang simpleng gawain ng pagtulong sa kapwa ay nagpapalakas ng iyong espiritu at nagpapalaganap ng pag-asa. May isang kwento ng isang batang babae na naglalakad sa tabing dagat pagkatapos ng isang bagyo. Nakita niya ang libu-libong starfish na naiwan sa dalampasigan. Dinampot niya ang isa at ibinalik sa dagat. Tanong ng isang matanda, bakit mo ginagawa yan? Ang dami nila. Hindi mo sila maililigtas lahat. Ngumiti ang bata at sabi, pero para sa isang ito, nagbago ang mundo. Ganyan ang bawat isa sa atin. Para sa isang tao, o para sa isang sitwasyon, ang iyong simpleng paglilingkod ay makakapagpabago ng mundo. Pang-apat, palalimin ang iyong spiritual na koneksyon. Anuman ang iyong pananampalataya, ang pagkakaroon ng koneksyon sa isang mas mataas na kapangyarihan ay nagbibigay ng lakas at kapayapaan. Ito ay maaaring sa pamamagitan ng panalangin, pagmumuni-muni, pagbabasa ng banal na kasulatan, o simpleng pakikinig sa katahimikan. Sa mundo na puno ng ingay, ang pakikinig sa tinig ng iyong kaluluwa at ng lumikha ay isang pambihirang regalong kailangan nating linangin. Sabi sa atin ng mga matatandang aral, humingi at ikaw ay bibigyan. Maghanap at ikaw ay makakahanap. Kumatok at ikaw ay pagbubuksan. Hindi ito isang pangako na magbibigay ng instant solusyon sa lahat ng problema mo. Ito ay isang pangako ng lakas, ng tapang, at ng karunungan para harapin ang anumang hamon. Ngayon, may magtatanong, paano kung hindi ko kaya? Napakalaki ng mga hamon. Napakakomplikado ng mundo. Naintindihan ko ang pakiramdam na yan. May mga araw na parang naubusan tayo ng lakas, di ba? Pero tandaan mo, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Ang mga babala ng sugo ay hindi kailanman nag-iwan sa atin ng walang pag-asa. Sa halip, laging kasama nito ang pangako ng proteksyon, ng gabay, at ng sapat na lakas para sa bawat araw. Ang sinabi sa banal na kasulatan, kaya kong gawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. Nasa loob mo na ang lakas na kailangan mo. Ang lumikha ay hindi magbibigay ng hamon na hindi mo kayang lampasan. Ang bawat hamon ay isang pagkakataon para ipakita ang iyong tapang at ang iyong pananampalataya. Sa huli, kapamilya, ang tanda kay Amat Jelas. Peringatan Terakhir Rasul ay hindi dapat magdulot ng takot, kundi ng paggising. Ito ay isang paalala na ang panahon ay mahalaga. Ang iyong buhay ay mahalaga. Ang iyong papel sa mundo ay mahalaga. Ang mga tanda ay malinaw. Ang babala ay naririnig na. Pero ang mensahe ay hindi katapusan. Ito ay simula. Simula ng isang bagong ikaw. Simula ng isang mas makabuluhang buhay. Simula ng isang paglalakbay na puno ng pag-asa, kapayapaan, at layunin. Isipin mo ang iyong sarili. 1 taon mula ngayon. 2 taon mula ngayon. Ikaw ay nakatayo ng matatag, puno ng kapayapaan sa puso, anuman ang nangyayari sa labas. Ikaw ay nakakakonekta ng malalim sa iyong espiritu, nakakaramdam ng pagmamahal at pag-asa, at may malinaw na layunin sa bawat araw. Hindi ka natatakot sa mga pagbabago. Sa halip, ikaw ay isang ilaw na gumagabay sa iba. Ikaw ay isang pinagmumulan ng pag-asa. Ito ang iyong kinabukasan, kapamilya. Ito ang iyong potensyal.
Ikaw ay nilikha para sa isang pambihirang layunin, at ang iyong kwento ay hindi nagtatapos dito. Ang pinakamahusay sa iyo ay hindi nalalabas. Mayroon kang lahat ng kailangan mo sa loob mo. Ngayon, naway isabuhay mo ang mga aral na ito. Simulan mong tingnan ang bawat hamon bilang isang tanda, isang paalala na may mas malalim na layunin. Hindi bilang balakid, kundi bilang hagdanan patungo sa iyong mas mataas na sarili. Harapin ang bawat araw na may pananampalataya, may pag-asa, at may pagmamahal. Dahil iyon ang tunay na huling mensahe ng sugo. Ngayon, manalangin tayo. Mahal naming lumikha, Diyos ng lahat ng pag-asa at kapayapaan, salamat po sa araw na ito. Salamat sa mga babala, hindi para takutin kami, kundi para gisingin ang aming mga puso at isipan sa iyong walang hanggang pag-ibig at karunungan. Salamat sa mga banal na sugo na nagpasa ng iyong mga mensahe sa bawat henerasyon, nagpapaalala sa amin ng iyong banal na plano. Sa sandaling ito, hinihiling po namin ang iyong gabay. Bigyan mo po kami ng disernimento upang maunawaan ang mga tanda ng panahon, hindi nang may takot, kundi nang may pag-asa at matinding pananampalataya. Bigyan mo po kami ng tapang na tingnan ang loob, alisin ang mga takot, at linangin ang pagmamahal at kapayapaan sa aming mga puso. Tulungan mo po kaming magpatawad, magmahal, at maglingkod, upang kami ay maging iyong mga kamay at paa sa pagpapalaganap ng iyong kabutihan sa mundo. Patatagin mo po ang aming pananampalataya, Panginoon. Sa gitna ng mga pagsubok at kawalan ng katiyakan, naway makita namin ang iyong presensya at maramdaman ang iyong walang hanggang proteksyon. Ipaalala mo po sa amin ang aming tunay na layunin, ang mahalagang papel na ginagampanan namin sa iyong dakilang disenyo. Palakasin mo po kami upang maging mga ilaw sa kadiliman, mga tagapaghatid ng pag-asa sa mga nangangailangan. Salamat po, mahal na lumikha, sa iyong walang sawang pagmamahal at awa. Nagtitiwala po kami sa iyong plano at sa iyong pangako na laging kasama kami. Punuin mo po kami ng iyong kapayapaan na lumalampas sa lahat ng pag-unawa. Naway ang aming mga buhay ay maging patotoo sa iyong kadakilaan at pagmamahal. Sa ngalan ng iyong banal na pangalan, Amen. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa mahalagang paglalakbay na ito. Kung naramdaman mo ang mensaheng ito sa iyong puso, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang nakakapagpabagong nilalaman. Pindutin din ang notification bell para lagi kang updated. At higit sa lahat, ibahagi ang mensaheng ito sa mga taong sa tingin mo ay nangangailangan nito. Sino ang nasa isip mo na kailangang makarinig nito? Ibahagi mo. Ang susunod nating pag-uusapan ay kung paano mo mapapanatili ang kapayapaan sa gitna ng anumang bagyo ng buhay. Huwag kang mawawala. At tandaan mo, ikaw ay minamahal, ikaw ay may kakayahan, at ang iyong buhay ay isang mahalagang regalo. Hanggang sa muli, manatili kang may pag-asa at kapayapaan.